Scientific notation. So, naguguluhan ka sa exponent kung anong gagamitin mo, negative ba o kaya positive. Dito lilinawin natin yan, kaya mag-example na tayo agad. For example, 1 million. Ayan, 1 million gagawin nating scientific notation. Alam natin na yung decimal point niya na nandito. Yun yung una-una mong gagawin. Hanapin mo yung decimal point kung asan ba. Kung hindi nakalagay yan, malamang nandito yan. Tapos, i-move mo. Punta dito sa pinaka-una mong significant number. Sa right ng significant number mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susulat mo yan na 1 times 10 raised to 6. Ngayon, pag nasulat mo na yan, so nasulat mo yung 1, tapos times 10, tapos kung ilan, yung talon niya ay 6, iisipin mo kung saan siya galing. Ito, nanggaling siya sa right, nasa right siya, pinunta natin dito. Kung nanggaling siya sa right, positive yan. Pag manggagaling siya sa left, negative naman. Pero ito, nanggaling siya sa right, di ba? Nanggaling yung decimal point sa right. Dito siya originally. Okay? So, pag wala pang times 10 raised to something, ibig sabihin yun yung original number. Ito, 1 million yung original number niya. 1 million pa rin to. Ginawa lang nating scientific notation. So, nanggaling sa right, kaya siya positive. Okay, mag-example naman tayo ng negative. For example, 0.00385. So, para gawin nating scientific notation, ang kailangan natin gawin ay i-move yung decimal point na ito dito sa tabi ni 3, di ba? So, ilang talon yan? 1, 2, 3. Tatlo. Yan ay equal sa 3.85. Sulat mo lang yung ito times 10 raised to ilang talon? Tatlo. So, tatlo dyan. Tapos, tanungin mo sarili mo, saan ba siya galing? Sa left pa o sa right? Ay, nanggaling siya sa left. So, negative. Isa pa na pwede nyo pang tandaan, maliban dun sa galing sa right or galing sa left, tignan nyo yung number. Yung number na to ay napakalaki. So, pag ginawa mo dapat siyang scientific notation, dapat positive yung exponent niya. Tapos ito naman maliit, di ba? 0 point something, 0.00 something. Ibig sabihin maliit, hindi niya pa nare-reach yung 1. Below 1 pa siya, 385. So, below 1 pa to. Kaya negative. Maliit siya na number. Okay? Yun ang mga pwede nyo tandaan. Kung maliit ba siya or malaki or yung pinanggalingan niya, sa right ba or sa left. So, pag alam mo na yun, kaya mo na lahat. Kahit anong number pa yan. So, maglalagay ako ng number na napakalaki. 385761341. Kunwari yan. So, ang laki ng number. Ang laki na number. Paano natin yan gagawin scientific notation? Move lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 3.8. Depende kung ang sinabi ng teacher nyo, kung gusto niya dalawa o di ito, dalawa dapat. Kung tatlo, edi isama niya yung 7. Ayan. Kung ilang decimal places. Kung tatlo, edi yan, tatlo. Pero sa ngayon, sulat muna natin lahat. 3, 4. Lahat ng significant figures. 0, 1. So, significant figure pa rin to. Kasi yung 0, in between ng mga numbers. Kaya significant figures pa rin yan. Times 10 raised to ilang talon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, raised to 7. Positive ba o negative? Malaki siya. So, positive. Or nanggaling siya sa right. Kaya positive. Okay? Paano kung baliktad naman? Paano kung scientific notation ibabalik mo sa original? 4.87 times 10 raised to negative 4. Kunwari. So, paano mo ibabalik yan? Isipin mo muna, malaki ba yan o maliit? Negative eh. So, maliit. Ibig sabihin, 0 point something dapat. So, 0 point ilan? Ilan galing sa 4? Yung talon niya. 1, 2, 3, 4. Apat. Ilang 0 yan? 1, 2, 3. Tatlo, di ba? Tatlo yung mangyayari na 0. Kung hindi nyo makita, sulat ko dito. 4.8 times 10 raised to negative 4. So, 1, 2, 3, 4. Andito na yung decimal point. So, magdagdag ka ng 0 dyan. So, yung sagot mo ay 0.000487. Ito yung original number niya. Ngayon, saan ba gamit to? Bakit ba natin ginagawa to? Ginagamit natin yan para hindi natin isulat yung number na ganyan kahaba. Paano kung sobrang haba na 0.0000000587? Ayan. Kaya tayo nagsa-scientific notation. Para sa solution natin or sa ginagawa natin, hindi ganito kahaba na ulit-ulitin natin isulat. So, ano tong kakalabasan nito? Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, 5.87 times 10 raised to, maliit siya na number kasi 0 point something. So, negative 8. Or nanggaling siya sa left, kaya negative dapat yung exponent. O ganun lang. So, mag-convert pa tayo ng mga scientific notation. For example, 3.8. Bumili kayo ng bahay, 3.8 million, di ba? Ang million, yung M,
equal lang yan sa times 10 raised to 6. Ano ang times 10 raised to 6? Positive. So, gagawin nating malaki yung number. Kung gagawin mong malaki, di punta mo sa right. Positive, saan siya galing? Sa right. So, ibalik mo siya sa pinanggalingan niya. Sa right. 3, 8. So, ito yung una niyang talon. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng comma, so, burahin natin tong talon. Kung gusto nyo lagyan ng comma, tigta tatlo. Tatlo to, dyan yung comma, tapos tatlo ito, dito yung comma. Magsisimula kayo dito sa pinakadulo. So, 3,800,000. Yun, 3,800,000 yung basa dyan. Okay, kayo naman. Ito yung examples. Ito yung ipapasolve ko sa inyo. Ihalo natin. Okay, kayo naman. So, pause nyo muna yung video, tapos itry nyo sagutan. Okay, game. Gawin natin scientific notation. 1, 2, 3, tatlo, 4.89 times 10 raised to negative kasi maliit. Tsaka galing siya sa left. Negative 3. Next, ibalik natin sa original to. So, negative siya. Nanggaling yan sa left. Ibalik natin sa pinanggalingan niya. 0.002487. Kasi 1, 2, 3. 0, 0 dyan. Kaya 002. Tapos ito naman, ang laki. Ba't yan yung nilagay ko? 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang daming 0 yan. Yan yung sagot. Ito naman, 4.8 micro. Ang micro, ang ganyan ay micro. Equal yan sa times 10 raised to negative 6. Okay, sige. Ipakita ko rin yung mga ganito mamaya. So, ibabalik mo yan sa original, edi i-move mo lang yung decimal pa ganun kasi negative yung exponent ng 6 na beses. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edi 1, 2, 3, 4, 5. 0.1, 2, 3, 4, 5, 4, 8. Yan, yung pinanggalingan niya. Ito, scientific notation natin. Saan ba yung decimal point niya? Diba nandito? 1, 2, 3, 4, 5. So, 9.4. Kunyari, gusto nung teacher nyo ay 2 significant decimal places. So, 8 times 10 raised to saan siya galing? Positive yan kasi sa right. Ilang talon? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, 5. Ito, isa lang oh. Boom. 5.57 times 10 raised to negative 1. Ito naman, ganun din. 1, 2, 3, 4, 5. 4.35 times 10 raised to 5 kasi galing sa right. Ito rin, galing din sa right. So, 5.64. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 10 raised to 5. Yan, madali lang. So, pakita ko yung mga ganito. Meron to sa maliit na libro, yung pocket notebook ng mga formulas. I-link ko na lang ulit yun pag nag-restock na. Andun lahat ng formula from elementary to college. Lahat ng conversion, lahat ng formula ng strema, algebra, trigonometry, basta lahat, pati chemistry nandun, pati physics, lahat. So, may papamemorize ako sa inyo. Ito yung gagawin nyo lang pag ililista nyo ito. Talagang ginagalit mo ko ha daddy. Okay? So, ito yung tera, ito yung giga, ito yung mega, ito yung kilo, ito yung hekto, tapos ito yung deka. Talagang ginagalit mo ko ha daddy, sabi niya. So, parang isipin nyo lang, naglalaro kayo ng computer, tapos narinig mo yung parents nyo, nag-aaway, nagagalit na si mama mo. Talagang ginagalit mo ko ha daddy. O, ganun, yung sinabi niya. Tapos ikaw, may kalaro ka, sasabihin mo sa kalaro mo, gusto mo nang umalis eh. DC muna pre. So, DC muna pre, alis ka muna, magdi-disconnect ka muna. So, ito yung deci, ito yung centi, ito yung milli, ito yung micro, ito yung nano, ito yung pico. Ngayon, ang problema nyo, paano ang exponent niya? Madali lang yan. So, lagyan mo ng times 10 lahat. So, itong nano, hindi yan na, hindi na yung unit niyan, n lang. Ito naman, micro yan. Parang M siya na U. Ganyan. Pag nalagay nyo na yung times 10, magbibilang kayo hanggang 3. 1, 2, 3. Tapos pag nasa 3 na kayo, ang gagawin nyo na multiplication ng 3. 3, 6, 9, 12. Okay? Dito, pababa naman. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12. Tapos negative lahat. Yun. So, yun lang kailangan nyo tandaan. Talagang ginagalit mo ko ha, daddy. Tapos DC muna, pre. Yun lang. So, ginamit ko din yan sa college. Gumagana. Di ko na nakalimutan. Hanggang ngayon, alam ko pa. Ayoko kasi nagme-memorize eh. So, yun lang. So, pag nadalian kayo dito, naintindihan nyo, at nakatulong tong video na ito, kahit hindi nyo i-share or hindi nyo i-like, basta ituro nyo rin sa mga hindi pa alam ito para matulungan nyo sila. Pero maganda rin na i-share yung.